Magandang gabi po sa lahat and to the light of the world and the world online Bible School students. Magandang gabi po sa inyong lahat. And ngayon, mayroon na naman tayong bagong tatalakayin about sa ating subject, Mind Renewal. Sa pagpapatuloy ng ating aralin 9, pag-usapan natin muli ang mga saloobin. No? So, mayroon tayong tatlong pag-uusapan. No? The repetition or pag-uulit. Pangalawa, focus or ang pagtuon. Pangatlo ay ang goals or yung ating mga layunin. Tatalakayin natin yan, but before that, let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa bagong opportunity, Lord God. Hallelujah. Na kami po ay magkakaroon na naman po, Panginoon, ng kaalaman. Karagdagang kaalaman, Lord God, on how to be more effective, Lord God, in serving you, Panginoon. Salamat po, Lord, nga sa pamamagitan ng aming mga pinag-aaralan, Lord, ay mas ma-equip pa po kami, Lord God. Hallelujah. At maging ready, Lord, sa kaharapin namin in the future. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga paraan, sa mga plano niyo po. Hallelujah, para sa amin. And your will be done po sa aming mga buhay. Ang iyong kalooban po, Panginoon, ang masunod sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be all the glory. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng papuri. Pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Thank you, Lord. So, hallelujah. Mga kapatid, sabi rito, mga gawain ng ating mga kaisipan first ay ang pag-uulit or ang repetition. So, ano nga ba yung pag-uulit or ang repetition? Ang repetition or ang pag-uulit ay ang pagsasagawa ng isang gawain o pag-iisip ng isang idea ng paulit-ulit. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral at pagpapabuti ng ating mga kasanayan. So, yan po, yung pag-uulit ng ating mga ginagawa. Ever may gusto tayong gawin, ma-perfect natin, magawa natin ng tama, is gawin natin ito ng paulit-ulit. That is the key po para makapag-perform tayo or magkakaroon tayo ng magandang outcome in the future. Sabi pa nga rito, may isang lumang kasabihan na ang pag-uulit ay ang ina ng memorya. So, totoo iyon, Sa bawat oras na isang bagay ay paulit-ulit nating ginagawa, ito ay talagang naglalabas ng isang lumang memorya at nagdaragdag dito, At tinilalagay ito sa unahan ng ating mga alaala. So, ang pag-uulit ay bahagi ng proseso ng muling pag-aayos ng circuitry ng utak. Sa bawat pag-uulit, lumilikha ka ng mas malakas na alaala or kaisipan. Mas madali itong matatandaan at mauulit sa susunod na sitwasyon o pangyayari or sa mas maraming beses na iniisip mo ang isang kaisipan o sinasabi at mas malapit sa pagiging isang ugali. So, ito pala yung ibig sabihin nito, Pag ginagawa natin, ng paulit-ulit ang mga bagay-bagay ay magiging nakasanayan na natin, Magiging lifestyle na natin, kumbaga, Yung mga bagay na palagi nating inuulit-ulit ay magiging lifestyle na natin, If ulit-ulitin natin sa buhay natin ang mga salita ng Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, If uulit-ulitin natin in our everyday lives, ay magiging salita at kaisipan na rin natin ito. Amen? Magiging salita at kaisipan na rin natin ang mga salita at kaisipan ng Diyos. Amen? Pag ina-absorb natin palagi, everyday, pag palagi natin ina-absorb ang mga salita ng Panginoon. Philippians 4:13, yes, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag inuulit-ulit natin, ang verse na iyan,
ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yes, talagang walang imposible. Amen. Na makakaya natin ang lahat, no? Dahil sa salita ng Diyos, dahil sa salita ng Panginoon na nag-manifest na sa ating mga buhay. Amen. Dahil sa paulit-ulit natin itong sinasabi, paulit-ulit natin itong ina-absorb sa ating buhay. Amen. And pangalawa, mga kapatid, ano po yung pangalawa? Sabi rito is ang focus. So, ano nga ba yung focus na sinasabi rito? So, ang focus, no, ay isa pang pangunahing susi sa pag-update ng iyong isip. Amen? If tuunan natin or mag-focus tayo, no, sa isang bagay na mahalaga. Amen? As a Christian, yun tayo yun yung ano natin yung hilig. Yan yung dapat nating gawin as a Christian. Amen? Dapat nating ituon yung ating isipan sa mga bagay na makakapagpasaya kay Lord. Amen? To be more effective in serving the Lord, no? Why not, no? Mag-focus tayo sa Kanya. Bigyan nating pansin, no? Ng Kanyang mga salita. Amen? Mag-focus tayo sa Kanyang mga salita, sa kung anong Kanyang mga sinasabi. Amen? I-prioritize natin si Lord sa ating buhay. Amen? Isang tabi muna natin, no? Yung ating mga problema, yung mga pangangailangan. Amen? Dahil alam natin, no? Matthew 6:33, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Amen. Sabi yan ni Lord sa atin. Salita niya mismo yan. So if mag-focus tayo sa Kanya, to His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Pangangailangan natin, mga needs natin sa family natin, even our health. Yan yung nagagawa ng ating isipan. Amen. Kaya yung ating isipan ay may malaking parte. May malaking parte, no, sa pagsiserve natin kay Lord. Amen. So yung first is ang pag-uulit o repetition. Then pangalawa is yung focus. Ang pagtuon natin sa isang bagay. If nakatuon lamang tayo sa pag-serve kay Lord, no? If nakatuon lamang yung focus natin kay Lord, no? Yes, no? Napapalibutan tayo ng mga kasalanan, ng mga negativity, no? But if our focus is on the Lord, no? Walang magiging epekto sa atin ang mga negatibong bagay na nasa ating paligid. Amen? Yes. Ang focus dapat ng ating kaisipan is directly to the Lord only. Amen? Kasi pag ang focus natin ay kay Lord lang, walang distraction. So, yun po, gawain ng ating kaisipan. No? And that is the second one, no? Focus. And the third is ang goals, no? Mga layunin natin. No? Mga layunin natin. Ano nga ba yung layunin natin? Yung goals natin, no? Sabi rito, no? Kung binabanggit mo ang mga layunin sa maraming mga Kristiyano, madalas kang matutugunan ng mga tugon tulad ng hindi ako nagtatakda ng mga layunin. Sinusunod ko lamang ang pamunuan ng Espiritu. Amen. Sa katotohanan, ang Espiritu ay magpapakita sa atin ng mga bagay na darating. Amen. Dahil most Christians, no, nagsasabi na, no, gagawin ko na lang yan bukas, no, kasi alam ko hindi ako bababayaan ng banal na Espiritu. But, no, the truth is, no, the Spirit ay will show us, no, ng mga bagay na darating. Amen. Will show us kung ano yung mga darating in the future. Amen. Sabi nga dito sa John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Amen. Hallelujah. And so, mga kapatid, no? Kaya nga dapat, no, may goals tayo. Dahil yung banal na Espiritu may dinidikta sa atin, no? Kaya dapat may mga goals tayo. Amen? May mga goals tayo.
May mga layunin tayo. Amen. Dahil ang mga goals na iyan, hindi galing sa atin. Amen. Mga goals na yan is nire-reveal ni Lord sa atin. Amen. Ayaw niyang sorpresahin ka ng biglang pagbabago. Amen. Sabi pa rito, ipapakita niya sa iyo ang mga bagay ng maaga. Amen. Praise the Lord. No? So we are so blessed. No? Dahil ang banal na spirito ay nagre-reveal sa atin no, ng mga mangyayari in the future. Hindi nalihim sa atin ang pagdating no, the second coming of Jesus Christ. No? Dapat may mga goal tayo no, as a Christian, no, bilang mga anak ng Diyos, may mga goals tayo. No? For example na lang, as a youth, no, if isa ka, gusto mo, may desire ka na matutong mag-guitar, amen. No? May desire ka na mag-play ng guitar para kay Lord, no? So what will you do? Anong gagawin mo, no? Yung first step, no? Sundin natin yung first step, no? Uulit-ulitin natin, no? The repetition. Mag-practice tayo every day, no? Kahit nang paulit-ulit, no? Gawin natin, no? Kung ano yung mga dapat gawin, no? Para matutong mag-guitar, no? Gawin natin ang paulit-ulit hanggang sa makabisado natin yung key, yung chords, no? Ng guitar, no? Ng pag-play ng guitar, no? And yung focus, no? Yung pangalawa, yung focus, no? Pagtuunan natin ng pansin. Amen? Pagtuunan natin ng pansin, no? Mag-focus tayo, no? Sa guitar, sa pag-play ng guitar. Para makuha natin kung ano man yung goal natin, no? Para mas ma-master natin yung guitar. And if yung goals mo is makakapag-invite ka ng maraming friends, no? Yung goals mo is makakapag-dala ka ng maraming souls, no, sa presence ni Lord. Amen. Yung goals mo is, dapat, yung family ko is madala ko na sa presence ni Lord. Amen. Well, mga kapatid, no, sabi ko sa inyo, back tayo sa verse, no, na tinalakay natin, no, yung pag-uulit or ang repetition. No. So, dapat wag kang mapagod, no? Wag tayong mapagod, no, na remind sila or pagsabihan sila kung gaano sila, no, kamahal ng Panginoon. Amen. Dahil mga kapatid, no, sabi nga rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, brothers, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Amen. No? Yes, magbubunga at magbubunga yung ating mga ginagawa para kay Lord. No? Magbubunga at magbubunga yung ating mga ginagawa para sa ating mga kapatid, sa ating family. Amen. Hindi lang natin alam, no, na God is making a way, no, for them. And that is your reward, no. Mga kapatid, no, if hindi tayo tumigil, no, if hindi tayo nawawala ng pag-asa, no, na mag-remind sa ating mga kapatid, sa ating family, no, kung gaano sila kamahal ng Panginoon at kung gaano, no, na gusto ni Lord na magkaroon sila ng relasyon, no, na magkakaroon sila ng relasyon sa ating Diyos. Amen. And that is the best thing, no, in serving the Lord, no. Sabi pa nga rito, no, sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3, at sinagot ako ng Panginoon at sinabi, isulat ang pangitain at gawing malinaw ito sa mga talahan na yan, upang mapapatakbo niya ito. Verse 3, sapagkat ang pangitain ay para sa isang itinalagang oras, ngunit sa dulo, ito ay magsasalita at hindi magsinungaling. Kahit na ito ay gumagala, hintayin ito. Dahil tiyak na darating ito, hindi ito tatangay, maging ang Diyos ay may isang malinaw na plano mula sa simula, at lahat ito ay nakamapa na. Amen. And sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, sabi rito, alalahanin ang mga dating bagay ng dati, sapagkat ako ay Diyos at wala nang iba. Ako ay Diyos at walang katulad sa akin. Verse 10, pagdeklara ng katapusan mula sa simula
at mula sa mga sinaunang panahon. Ang mga bagay na hindi pa tapos na sinasabi, ang aking payo ay tatayo at gagawin ko ang lahat ng aking kasiyahan. At ito pa, Colossus chapter 1 verses 25 to 27. Kung saan ako ay ginawang ministro ayon sa dispensasyon ng Diyos na ibinigay sa akin para sa iyo upang matupad ang salita ng Diyos. Verse 26, kahit ang ministeryo na nagtago mula sa mga edad at mula sa mga henerasyon, ngunit ngayon ay ipapakita sa kanyang mga banal. Verse 27, na ipinakilala ng Diyos kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng misteryo na ito sa mga hintel. Alin si Kristo sa iyo? Ang pag-asa ng kaluwalhatian, ang bawat mananampalataya ay dapat magkaroon ng mga layunin na itinakda para sa kanilang pamilya, kanilang kalusugan, kanilang pananalapi, at ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. No? So mga kapatid, yun nga po yung tatlong mga ginagawa ng ating kaisipan. No? First is ang repetition, second is ang focus, and third is yung goal. No? Dapat may goal tayo. No? At yung goal natin, kailangan natin paulit-ulit na gawin. At kailangan natin ng focus. No? Kailangan natin pagtuunan ng pansin, yung goal na iyan. Amen. And serving the Lord, no, dapat may goal tayo. Sa pag-serve natin kay Lord, dapat may goal tayo. Ang goal natin is to spread the gospel. Maakay, yung family natin, relatives natin, loved ones natin. Amen. Even mga friends, classmates, natin, akayin natin sa presence ni Lord. Amen. Hallelujah. Share them the gospel. Gawin natin yan ng paulit-ulit. Amen. Gawin natin yan ng paulit-ulit. At pagtuunan natin ng pansin. At sa huli, yes, lagi nating alalahanin, our labor in the Lord is not in vain. Amen, mga kapatid. Yan lamang po. Hallelujah. To God be all the glory. God bless us all.